Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. Ang inyong nakikita isang air cooler. Ito ay dinala ng isang customer na gustong ipa-convert. Sira na daw ang circuit board nito at matagal nang naka-stack sa kanila. Titingnan natin kung kaya pang i-convert. So, itry muna natin i-plug para makita kung talagang hindi ito gumagana. Yan guys, kung makikita nyo, walang display na lumalabas. So, confirm ito na hindi gumagana. Sa pag-convert nito, unang i-check dyan yung kanyang blower pan. Pagkatapos yung kanyang swing motor at ang kanyang water pump. Ang mga gagamitin naman na switch ay rotary selector switch, tatlong rocker switch. Yan lang ang switch na mga kailangan. Mako-convert na natin yung air cooler. So yun guys ang kanyang water tank. Yan naman ang kanyang dust filter. Kinakailangan tanggalin para malinis. Yan naman ang kanyang cooling pad. Kailangan din tanggalin para hindi makasagabal sa ating pag-check ng mga parts. Yan ang kanyang blower pan. Kung makikita nyo ay hindi stack up. Yan naman ang kanyang water pump. May katabi niyan na float level switch. Yan naman ang motor ng kanyang blower. Yan ang kanyang circuit board na tatanggalin natin. Dito kailangan mahanap natin yung terminal ng blower pan, swing motor at water pump. Yan ang kanyang mga terminal. Kung makikita nyo, mayroon mga nakasulat dyan. Mula sa kanan may nakasulat na high, medium at low. Ibig sabihin yan ang terminal ng blower pan. Ang sumunod naman ay SW. Ibig sabihin yan ang terminal ng swing motor. Ang sumunod naman, terminal ng ion. At panghuli ay terminal ng coil. Ibig sabihin, yan ang terminal ng water pump. Yung blue and red na terminal, yan ay galing ng power cord. Ibig sabihin, yan ang line 1 at line 2 or 230 power source. So, kinakailangan natin ito putulin bago tayo mag-testing sa blower pan, swing motor at water pump. Ngayon puputulin natin yung terminal ng blower pan, yung low, medium at high. Ngayon guys, kung makikita nyo itong close end connector, diyan nakatap ang isang terminal ng blower pan, swing motor at water pump. So sa pag-convert nito ay hindi na kailangan galawin yan. Ngayon pansamantala natin lalagyan na ito ng electrical tape para hindi tayo magkaroon ng short circuit. Yun guys, naka-plug na. Ngayon magtitesting tayo ng blower pan. Sa pagtesting ng blower pan, ididikit lang natin ang line 2 sa terminal ng low, medium, high terminal ng blower pan. Yun guys, kung makikita nyo, gumagana yung blower pan. So ibig sabihin, walang problema itong blower pan. Try din natin yung ibang terminal.
So ayan guys, lahat sila ay gumagana. Ngayon titestingin naman natin yung swing motor. Kinakailangan din na putulin yung terminal. Tatanggalin muna natin yung guard para makita yung swing motor. Yan na yung swing motor at obserbahan natin yan kung gumagana. Tulad ng ginawa natin kanina, ididikit lang ang line to sa terminal ng swing motor. Silang cellphone dyan niya binibili. Meron kayong mga sira dyan. Yan guys, kung makikita nyo, gumagana yung swing motor. So ibig sabihin yan ay walang problema. Ngayon ang isusunod natin na titestingin ang water pump. Kailangan mo na tanggalin yung terminal ng float switch. Yun guys, kung makikita nyo yung circuit board ay may tama na. So yan ang water pump na titestingin natin. Yan ang kanyang float switch at yan ay okay pa, hindi stuck up. Sa pagtesting ng water pump, kinakailangan mayroon tayong ilalagay na tubig para makita natin kung gumagana siya o hindi. Yan guys, nilagay na natin yung water pump sa water tank. Ngayon magtitesting na tayo. Yan guys, kung makikita nyo gumagana yung water pump. So walang problema ang ating water pump. Ngayon ang susunod natin ay maglalagay na tayo ngayon ng mga switches. Bago tayo maglagay ng mga switches, maglalagay muna tayo ng terminal marking. Laging uunahin ang power supply na wire. Ang susunod na lalagyan yung terminal ng blower pan. Tapos yung swing motor. Pagkatapos yung terminal ng water pump. Yung sa anyo na terminal ay hindi na natin ito lalagyan dahil hindi naman ito gagamitin. Ang gagawin dyan ay lalagyan lang ito ng electrical tape. Ang panghuli ay lalagyan din natin ito ng marking yung float level switch. So yan na guys, tapos na tayo mag-marking. Ang susunod natin na gagawin ay maglalagay na tayo ng mga switch. Yan ang mga switch na gagamitin natin. Nilagay ko na yung tukod. Oh. Para makapagasinta kami ng isang patong na siguro. So ganito ang layout niyan. Maglalagay muna tayo ng masking tape para makita ang sulat ng layout natin. Kukunin lang natin ang center. Pagka nakuha na ang center, saka natin ito bubutasin. Pagkatapos niyan, kukuha tayo ng center hanggang doon sa tainga ng rotary switch.
Para yan sa tornilyo ng rotary switch natin. Pagka namarkingan na ay saka natin ngayon bubutasin. Pagkatapos niyan ay susukatan natin yung rocker switch. Yan guys, tapos na ang layout ng para sa switch. Ang susunod natin na gagawin ay ilalagay na natin yung rotary selector switch. Yan guys ang rotary switch. Yan ang control ng blower fan. So yan na guys ang hinang natin sa rotary switch. Yan ang common, low, medium at high. Dito ay tatanggalin muna natin yung masking tape para mailagay na natin yung rotary switch. Ayan na, nailagay na ang rotary switch. Ang susunod natin na gagawin ay ilalagay na natin yung switch ng water pump at swing motor. Dito, kailangan na hinangan muna ang rocker switch ng terminal ng mga wire. Iyan na guys ang dalawang switch na hininangan natin ng wire. Ngayon ilalagay na natin yan. At mayroon pa tayong ilalagay na switch. Yun ang power on and off na switch. So dito natin ilalagay yung power switch. Ganon din ang pag-layout nito. Lalagyan muna ng masking tape para makita yung sulat ng layout natin. Sa pag-layout ng switch, kung makikita nyo ay pahiga yung pagsukat niyan. Ang ibig sabihin niyan ay kinukuha natin dyan yung taas ng switch. Pagkatapos makuha yung taas ng switch ay guguhitan. At pagkatapos niyan ay itatayo yung switch. Pagka ganyan ang posisyon ay kinukuha natin yung kapal ng switch. Yun na guys, ay ready na ngayon na butasan. Yan guys, ilalagay na natin yung power switch para mag-umpisa na tayo mag-wiring connection. Bago tayo mag-umpisa sa wiring connection, pakita ko muna sa inyo itong wiring diagram. Yan ang gagawin natin na wiring connection. Kung makikita nyo, yan ang line 1 at yan naman ang line 2 at yan naman ang power switch. Yan ang blower fan at yan naman ang rotary switch. Yan naman ang water pump, yan naman ang float switch at water pump switch.
Yan naman ang swing motor. At yan naman ang kanyang swing switch. Kung mapapansin nyo, meron tayong 4 na panel board switch. 1, 2, 3, 4. Yan ang 3 rocker switch. At yan naman ang isang rotary switch. Yan naman ang terminal natin ng low, medium at high. Yung nakatap na mga terminal sa line 1 ay hindi na natin ginalaw yan dahil yan ay nakatap na. Yan, yung mga terminal na yan. So, ang gagawin na lang natin dyan, yung koneksyon para sa line 2 na terminal. Terminal ng power switch, rotary switch, water pump at swing motor. So, linisan muna natin ng konti bago tayo mag-umpisa ng wiring connection. Yan guys ang terminal ng power switch. Siyempre, dalawa lang naman yan. Ang isang terminal niyan ay didiretso sa line 2. Yan ngayon ang line 1 at line 2. Tapos yung isang terminal ng power switch ay didiretso yan sa terminal ng rotary switch. Yung common terminal. So, yun guys ang ginawa natin. Yung isang terminal ng power switch ay sa line 2. At ang isang terminal naman ay sa rotary switch. Ngayon ang isusunod natin yung switch ng water pump. Sa water pump, kinakailangan isi-series natin yung float switch sa isang terminal ng water pump. So, yan guys, kung makikita nyo, nakaseries yung float switch. At pagkatapos ay pupunta sa rocker switch. At mula sa rocker switch ay pupunta na sa line 2. Yan ang isang terminal ng float switch. Didiretso yan sa rocker switch. At ang isang terminal ng rocker switch ay didiretso yan sa line 2. So, yun na guys ang connection. Nakakadalawang connection na tayo sa power switch terminal. So, yung panghuli, yung terminal ng swing motor. Yan ang swing motor ay dadaan yan sa rocker switch. At mula sa rocker switch ay didiretso rin yan sa line 2. Yan naman ang isang terminal ng rocker switch ay didiretso sa line 2. So, yun guys ang ginawa natin ay simple lang. Mula sa terminal ng swing motor, papunta doon sa terminal ng rocker switch. At galing ng rocker switch na terminal ay pupunta doon sa line 2. So, ayan na guys, kompleto na yung wiring connection natin. Ngayon, lalagyan natin yan ng electrical tape. So, yan ang marking ko na 220 volts. Yan ay sa power cord. Bago tayo mag-testing ay siyempre lalagyan muna natin ng mga tagging, yung mga switch para alam natin kung para saan yung switch. Bago ibalik yung cover, kinakailangan ayusin muna yung wirings natin. Lalagyan yan ng cable tie.
Ngayon, ibabalik na natin yung cover. Ngayon guys, bago tayo mag-testing, dadagdagan muna natin ito ng tubig. So, yan na guys, nalagyan na natin ng tubig, ang water tank. Ngayon, magti-testing na tayo. Yan ay i-plug na natin sa power outlet. Yan guys, nilagyan ko ng 1 to 3 ang speed ng fan. Sa pagpagana nito, siyempre unahin natin i-switch on yung power switch. At pagkatapos yung kanyang fan, speed number 1, yan ang kanyang low. Yan guys, kung makikita nyo, gumagana yung kanyang blower fan. Ngayon titingnan naman natin yung kanyang swing. Kailangan pagka na-switch on yung kanyang swing switch ay gagalaw yung kanyang swing grill. Kung makikita nyo ay gumagalaw yung kanyang swing grill. Ngayon ilagay naman natin sa number 2. Yan ang kanyang medium. Tapos susubukan naman natin yung number 3, yung kanyang high. Yun guys, napakalakas ng hangin niya. Kung isa ka lang naman na gagamit, eh talagang kontento ka sa hangin niya. Ngayon pagganahin naman natin yung water pump. Sa level ko ay water lang ang nilagay ko. Pagka na-switch on yung sa water pump, kinakailangan makikita nyo na gumagalaw yung tubig. Ibig sabihin ay gumagana yung water pump. Iyan ay ipapump niya sa cooling pad at pagkatapos ay babagsak dyan sa water tank. Yan po ay pabalik-balik lang ang tubig. Ibig sabihin nagsisirculate lang yung kanyang tubig. So titingnan natin yung cooling pad. Kung makikita nyo, yan ay nababasa. Diyan humihigop ng hangin yung blower fan at ibinubuga naman niya palabas. So kung lalagyan nyo ng yelo itong water tank, ay mararamdaman nyo na malamig ang binubuga ng hangin. Ganun po ang operasyon ng air cooler. Ngayon i-double check natin kung bumubuga ng tubig ang water pump. Yan kung makikita nyo ay malakas ang buga ng water pump. So hanggang dito na lamang guys. Maraming salamat sa inyong panonood. Sana ay nakapagbigay ako sa inyo ng konting idea patungkol sa pag-convert ng air cooler from digital switch to manual switching. Ang conversion na to ay ginagawa ito pagka wala ng pag-asa ang circuit board na ma-repair at paulit-ulit na nasisira ang circuit board.